Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1121 hanggang Kabanata 1130. Kabanata 1121. Kaya naman, sa loob ng 2 araw, ginamit ni Yehan ang kanyang lakas ng loob upang pigilan ang lakas ng lahat sa Tianlong nang walang pahinga. Sa ilalim ng presyon ng kalooban ni Yehan, ang sakit na dinanas ng mga taong ito ay maiisip. Gayunpaman, ang bawat sandali ay isang uri ng pagpapahirap para sa kanila. Kailangang gawin ito ni Yehan. Malapit na siyang harapin ang mga master sa ilalim ng mundo ng Silangang Asya at Timog Asya. Ang bawat pagtaas ng kanilang lakas ay magiging garantiya para sa kanilang buhay. Matapos mapabuti ang kanilang lakas, ang plano ni Zhou Prajna ay maaaring makumplito. Opisyal na nagsimula na ito. Sa itaas ng matataas na taluktok, nababalot ng mga ulap at ambon, ito ang Kunlun, ang banal na lupain ng China. Banal na Panginoon, nasuri na namin. Ang banal na hayop na puting tigre ay wala sa domestic Shanghai City. Bagaman nananatili roon ang aura ng banal na hayop na puting tigre, nawala ito at hindi namin alam kung saan ito nagpunta. Sa itaas ng templo ng Kunlun, Siyam na Yeshengjon ang nakaupo sa isang mataas na lugar na parang hari, at tumingin pababa sa 4 na venerables sa ibaba niya nang may paghamak sa kanilang mga mata. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay parang yelo na hindi matutunaw sa loob ng libo-libong taon, malamig at walang awa, at ang ekspresyon na kasing lalim ng kalangitan ng bituin ng mga mata, kaya't ang 4 na western venerables ay hindi nang ahas na tumingin sa kanila. Nakarinig ng mga salita ni Venerable Zuan, ang walang pakialam at maringal na boses ng Siyam na Gabi na banal na Panginoon ay tumunog sa itaas ng templo, na nagsasabi, Qinglong, Baihu, Suzako, Xuanwu, ang aking banal na lupain, Kunlun, ay palaging sinusubaybayan ang kanilang kinaroroonan. Iniisip na ipinanganak sa panahong ito, mula nang ipinanganak ang Baihu at Xuanwu ng magkasunod, kung gayon ang Suzako ay dapat ding ipanganak. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, ang Baihu at Suzako ay dapat dalhin pabalik sa akin. Para sa aking banal na lupain na Kunlun, sila ang pag-asa. Ang susi kung kaya mo bang makalabas sa kontrol ng kapalaran ng mundong ito ay nakasalalay sa kanilang mga banal na hayop. Oo, banal na monarko, gagawin namin ang aming makakaya upang dalhin pabalik ang White Tiger at Suzako. Sabi ni Venerable Zuan ng may magalang na ekspresyon, banal na monarko, posible bang ang pagkawala ng White Tiger ay may kinalaman sa batang iyon noong araw na iyon? Ang kanyang relasyon ay hindi pangkaraniwan. Nakarinig nito, isang pagpatay ang kumislap sa mga mata ng bituin ng Siyam na Gabi na Sage Monarch, nasaan siya ngayon? Narinig kong nagpunta na siya sa ibang bansa. Sagot ni Venerable Zuan. Kung alam ko lang noon, dapat ko siyang pinilit na ibigay ang puting tigre, ang banal na hayop. Ang mga mata ng Siyam na Gabi na Sage Jun ay malamig na kumislap, at tumingin siya kay Zayao, ang banal na lupa na nakasuot ng itim, at sinabi. Lupain ng lupa, ang 4 na banal na hayop ay laban sa aking banal na lupain na Kunlun ay napakahalaga. Kahit na masira ang mundong ito, hindi nito titigil ang aking determinasyon na umalis. Ang bawat henerasyon ng aking banal na lupain na Kunlun ay naging isang tasa ng lowes upang maghintay para sa pagkakataong ito. Gayunpaman, tiyak na hindi ko hahayaang mangyari ang ganitong uri ng bagay. Nangyari ito sa akin, ngayon ay dumating na ang oras, ikaw at ang 2 venerables na si Zuan at Wang ang bahala sa bagay na ito, ang 3 sa inyo ay magtutulungan, ang banal na hayop na White Tiger ay kailangang sumuko ng maamo, kung talagang nasa tabi ng langgam na iyon, patayin siya, dalhin pabalik ang banal na hayop na White Tiger. Ang mga mata ng Siyam na Gabi na Sage Monarch ay puno ng ambisyon. Narinig niya ang balita tungkol sa banal na hayop pagkatapos umalis sa mga kaugalian, at alam niyang hindi na kailangang maghintay pa. Dumating na ang kanyang pagkakataon. Tipunin ang 4 na banal na hayop at buksan ang pintuan ng kawalan. Alam ang mga kahihinatnan ng pagbubukas ng pintuan ng kawalan, gayunpaman, ang lahat ng nilalang sa mundo ay itinuturing na langgam ng Siyam na Gabi na Sage Monarch, kaya paano niya mapapahalagahan ang kanilang buhay at kamatayan. 3 araw na ang nakalipas mula sa labanang iyon, ngunit sa panahong ito, sulit na banggitin na ang lakas ni Xia Ben, Lin Chi, G. Pot Ian, at G. Diwo ay umabot na sa rurok ng huli na gobernador.
Para sa apat sa kanila, si Yehan ay nagbigay ng espesyal na pangangalaga, kahit para kay JDWO, hindi nakaramdam ng awa si Yehan para sa kanya. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng mabaliw na pang-aapi ni Yehan, ang lakas ng apat sa kanila ay Samaira. Siyempre, ang lakas ni Zhao Hengtian ay Samaira rin sa rurok sa huling bahagi ng dakilang gobernador. Mula nang magkaroon ng matinding labanan kay Nolan Mietian, ang kanilang lakas ay tumaas ng husto pagkatapos uminom ng genetic potion na ipinadala ni Old John. Maliban sa rurok ng gitnang gobernador, ang natitirang mataas na antas ng mga puwersa ay pumasok sa kaharian ng senior governor. Kabilang sa mga ito, ang lakas ni Zhao Hengtian ang pinakakatakot. Noong panahong iyon, si Zhao Hengtian ay hindi kalayuan sa rurok ng senior governor. Sa panahon ng Gintong Tatsulok, ang lakas ng mga general ng pilak na dragon ay napabuti rin ng marami. Patuloy silang nakikipaglaban ng walang tigil, pinapasa ng kanilang lakas sa gilid ng buhay at kamatayan. Ang kanilang pag-unlad ay napakabilis din. Ngayon ay personal na kumikilos si Yehan, ang presyon na dinadala ng mga taong ito na may mas mababang lakas ay mas nakakatakot, at ang mga benepisyong kanilang nakukuha ay natural na mas malaki. Sa ngayon, halos lahat ng nasa Silver Dragon General ay umabot na sa rurok ng Xiaorendo. Kung patuloy silang mapapabuti, ang mga taong ito ay maaaring muling pangalanan bilang Tianlong General. Ang Gintong Tatsulok, ang likod bahay ng Vilya. Sa sandaling ito, ginagamit ni Yehan ang kanyang lakas ng loob upang pigilan si Leng Wufei, ang magkapatid na Chen, ang apat na dakilang Dragon General, at ang pilak na Dragon General. Upang makapasok sa senior governor, sina Leng Wufei at ang mga kapatid na Chen ay dapat maabot ang parehong antas tulad ni Zhao Hengtian. Tungkol naman sa apat na dakilang Dragon Generals, umabot na sila sa rurok ng gitnang gobernador. Sa mga unang araw ng dakilang gobernador, ang pangkalahatang lakas ng Tianlong ay ganap na tumaas sa isang mas mataas na antas. Sina Shaben, Lin Chi, Jipot Ian, JDWO, at Zhao Hengtian, na Samaira sa rurok ng dakilang gobernador, ay pinatitibay ang kanilang lakas. Sa likod bahay ng Vilya, ganap nang sumuko si Yehan sa kanyang sariling paglilinang sa mga nakaraang araw, bagaman ito ay pinatalas bago ang digmaan, ngunit ang epekto ay napakahusay pa rin. Sa wakas, isang araw pagkatapos, sina Leng Wufei, ang mga kapatid ng pamilya Chen, at ang apat na dakilang langit ay hindi nabigo kay Yehan. Sa mga unang araw ng dakilang superintendent, sa puntong ito, ang mga titulo ng apat sa kanila ay maaaring mabago sa Shenlongjiang. Ito ang patakaran na ginawa ni Yehan sa simula. Gayunpaman, ang pag-unlad ng pito sa kanila ay hindi nagulat kay Yehan. Magiging napakadismaya kung hindi sila umunlad sa ilalim ng kanyang mataas na intensidad na pang-aapi. Si Han ay mas nasiyahan na sa gitna ng mga Silver Dragon Generals, siyam sa kanila ay Samaira sa gitnang gobernador, pinalitan ng titulo ng Tianlong General. Naging napakasaya nito kay Yehan. Sa kasalukuyang Tianlong, magkakaroon ng Shenlong, at ang bilang ng mga Tianlong Generals ay tataas kumpara sa nakaraan, mas marami pa. Sa ngayon, sa gitna ng mga Heavenly Dragons sa Gintong Tatsulok, mayroong apat na dakilang Diyos na Dragon Generals, siyam na dakilang Tianlong Generals, 46 na Silver Dragon Generals, at sina Zhao Hengtian, Leng Wufei, at ang mga kapatid na Chen, ang apat na masters ng Elder Group, at mayroon ding sina Shaben at Lin Chi, ang dalawang master ng Battle Hall, lahat ay nakakaramdam ng tumataas na kapangyarihan. Bukod dito, mayroong apat na miyembro ng grupo ng mga elder sa Huaxia, sina Sun Bumir, Zhou Lai, Gui Pu, at Qiu Tiangang, at mayroon ding si Shu Qing, ang master ng Hall, na lahat ay unti-unting umuunlad. Napakasaya ni Yehan na ang lahat ng mataas na antas ng mga puwersa sa Tianlong ay napabuti. Sa kritikal na sandaling ito kung kailan malapit ng hatiin ang mga tropa sa dalawang grupo, ang kanilang lakas ay tumaas, na ang pinakamahusay na garantiya para sa kanilang kaligtasan. Sa larangan ng digmaan sa ibang bansa, ayaw ni Yehan na mangyari ang anumang aksidente sa mga taong sumusunod sa kanya. Ngunit nang nagsusumikap si Yehan na mapabuti ang pangkalahatang lakas ng Tianlong, dumating si Mendala sa Gintong Tatsulok. Dalawa lang sa mga miyembro ng Seven Color Flower Mercenary Group ang kanyang kasama, at ang iba ay nagpoprotekta kay Old John. Sa gate ng Vilya, nakita ni Yehan ang tatlong tao ni Mendala na masusing sinusundan ng isang grupo ng mga sundalo at lumapit sa labas ng Vilya nang may ngiti sa kanyang mukha. Ang Gintong Tatsulok ay nakaranas lang ng digmaan sa sandaling ito, at hindi nila makikilala ang sinumang dumating sa Gintong Tatsulok sa oras na ito. Hayaan mong bumaba ang iyong bantay. Mukhang medyo mahirap kang makita dito. Hindi ko inaasahan na ang lugar na ito ay sobrang bantay.
Ang Mendala ay kasing lamig at sexy pa rin, marangal na parang Mendala Hua, lumakad patungo kay Yehan. Nakita ito, ang grupo ng mga sundalo na masusing sumunod ay umalis. Ngumiti si Yehan at sinabi, kahit gaano kahigpit ang depensa, kaya pa rin ba nitong pigilan ang iyong Mendala? Kung gusto mong pumasok, natatakot ako na walang makakahanap sa iyo dito. Tama ka talaga. Kung hindi ka nandito, kung may naglakas loob na itutok ang baril sa aking Mendala sa mundong ito, papatayin ko siya. Ang babaeng ito ay isang rosas na may mga tinak. Pagkatapos pumasok sa gintong tatsulok, may gumamit ng baril. Ang pagturo sa pagsunod sa lahat ng paraan dito, isang himala na ang Mendala, na palaging isang mamamatay, ay hindi pumatay ng sinuman. Gayunpaman, nakikita si Yehan ngayon, hindi pa rin niya mapigil ang magreklamo at magsarkastikong, narinig kong napilitan kang lumabas sa huwaksiya, medyo nakakahiya, hindi ka makakasama sa huwaksiya, kaya pumunta ka sa masamang lugar na ito para maging hari. Nakarinig nito, hindi pa nagagalit si Yehan, ngunit hindi napigilan ni Na Shaben at Lin Chi, mabahong babae, panatilihin mong malinis ang iyong bibig, kung manggahas kang insultuhan muli ang boss, papatayin kita. Kabanata 11:22. Nakita ito, ang dalawang miyembro ng Seven Color Flower Mercenary Group sa likod ni Mendala ay agad na lumapit, ang kanilang mga katawan ay naging matigas, ang kanilang mga kamao ay nakakuyom, at handa silang sumugod anumang oras. Bakit? Nakakahiya. Bakit hindi sinasabi ng mga tao? Sarkastikong sabi ni Mendala, at ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yehan. Nagkibit balikat si Yehan, at sinabi ng may ngiti, kung mawalan ka ng mukha, mawawalan ka ng mukha. Sa buhay, walang oras na hindi ka mawawalan ng mukha. Ang iyong Mendala ay dapat na nahulog noon, at pagkatapos ay bumangon muli, tama ba? Malamig na umungol si Mendala, at dumiretso sa villa. Boss, ang babaeng ito ay halatang tumatawa sa iyo. Tumingin sa likod ni Mendala, sinabi ni Lin Chi na may mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pagwiwisik ng asin sa sugat ni Yehan ay katumbas ng pagwiwisik ng asin sa sugat ng Tianlong. Ang kahihiyang dinadala ni Han ay kahihiyan din ng Tianlong. Kalimutan mo na, ang ibang mga tao ay dumating dito para sa ating negosyo, at sa huli ay tinutukan sila ng baril. Normal lang na hindi siya masaya. Bukod dito, wala akong pakialam. Ikaw ay isang malaking Panginoon. Ano ang pakialam mo sa isang babae? Mahinang ngumiti si Yehan, lumingon at naglakad papasok sa villa, si Mendala ay dumating upang makipaglaban para sa kamatayan ng 5 sobrang tao, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanya. Sa villa, nakaupo na si Mendala sa isang posisyon, at 2 miyembro ng Seven Color Flowers ang nakatayo sa likod niya. Nakaupo rin si Yehan sa tapat ni Mendala sa oras na ito. Bago pa sila magsalita, sina Zugban Roo at Ji Daiwo ay bumaba mula sa ikalawang palapag, at ang tunog ng sapatos na nakabangga sa sahig ay agad na nakakuha ng atensyon ni Mendala. Nakita ito, sumulyap si Mendala kay Yehan at sinabi, natuklasan kung saan ka man pumunta, palaging may mga magagandang babae sa paligid mo. Mukhang kahit hindi maganda ang iyong swerte, ang Yanfo ay talagang maganda. Marahil dahil masyadong kaakit-akit ako. Hinaplos ni Yehan ang kanyang ilong at sinabi. Sumulyap ng may paghamak si Mendala kay Yehan, at sinabi, sa tingin ko dapat kang maging mas mahinahon, at mag-ingat na hindi ka mamatay sa kamay ng Chino na kalaban, ngunit mamatay sa tiyan ng babaeng gintong tatsulok. Ang mga salitang ito ay nagpawis ng husto kay Yehan, ang budi ng langit at lupa ay dumating sa gintong tatsulok, kaya hindi niya kailanman naisip ito, at lalong hindi ito ginawa. Miss, huwag kang mag-alala. Sa bagay na ito, may mas bihasa kaysa sa kanya, kaya hindi siya mamamatay sa tiyan namin ng mga babae. Dahan-dahang naglakad sina Zugban Roo at Ji Daiwo sa tabi ni Yehan. Umupo sa tabi nila, nakatitig ng walang pakialam sa Mendala sa tapat nila. Nakarinig nito, sumulyap si Mendala sa dalawa, at magaan na sinabi, kaya, nakain na ba kayo ng dalawa? Mukhang ang swerte ng lalaking ito ay hindi talaga mababaw, kaya niyang tumakas sa ibang bansa. Kumakanta at kumakanta tuwing gabi, yakap ang kagandahan sa kanyang mga bisig, ang kakayahang makapinsala sa mga babae ay talagang mas malakas kaysa sa kanyang kasanayan. Nakarinig nito, hindi lang namula si Ji Daiwo, pati na rin si Zugban Roo ay bahagyang namula. Magkamag-anak sina Ji Daiwo at Yehan, at paminsan-minsan ay inaasar ni Zugban Roo si Yehan, malamig, ngunit hindi niya kailanman naisip ang tunay na kutsilyo at baril na darating. Tigil, tigil, tigil.
Hindi na nakinig si Yehan, at sinabi ng may madilim na mukha, sabi ko Mandala, mali ang iniisip mo, pag-usapan natin ang ibang bagay, halimbawa, ang tanawin ng gintong tatsulok ay medyo maganda, maaari kitang i-tour kapag may oras ako. Hindi. Tumingin si Mandala kay Yehan at sinabi, nasaan ang bagay na gusto ko? Ang mga salitang ito ay parang ang dalawang pinuno ng gang ay gumagawa ng isang uri ng pakikitungo, ngunit nakahinga ng maluwag si Yehan upang mailihis ang paksa mula sa atensyon ni Mandala, na talagang nagbigay daan kay Mandala at Zogprojna na magpatuloy. Kung magpapatuloy ang paksa kanina, marahil ay tatalakayin ang kanyang mga kasanayan. Ang mga kalakal ay nasa kampo sa tapat, ngunit mayroon ka bang paraan upang dalhin ang mga ito pabalik sa kanluran? Tanong ni Yehan. Sabi ni Mandala, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Walang anumang hindi madadala sa aking mga kamay ni Mandala. Tagumpay. Tumanggaw si Yehan at nagpatuloy, sa pamamagitan ng paraan, ang iyong 7-Color Flower Mercenary Group ay isang nangungunang mercenary organization sa mundo. Dati itong sikat sa kanluran. Hindi ko alam kung may nakakaalam ng mga talento sa militar. Kailangan ng mga tao ang bagay na ito. Maaaring gusto mo pa bang gawing isang kaharian ng militar ang lugar na ito? Sumulyap si Mandala kay Yehan. Nakarinig nito, nagkibit-balikat si Yehan at sinabi, ang isang malakas na puwersang militar ay isang panakot sa lahat, tama ba? Sabi ni Mandala, kung talagang kailangan mo ng isang propesyonal sa larangang ito, maaari kitang ipakilala, ngunit bilang gantimpala, kailangan mo akong halikan sa harap ng dalawang batang babaeng ito. Nakarinig ng mga salita ni Mandala, nagulat sina Yehan at ang iba pa, ngunit hindi naman kakaiba si J.D. Wo, ngunit nakaramdam si Zogbanroo ng isang pakiramdam ng pang-aasar sa mga salita ni Mandala. Huwag nang pag-usapan ang tungkol sa paghalik, kahit na umakyat ka sa itaas upang gumawa ng ibang mga bagay ngayon, hindi kami mag-aalala. Sabi ni Zogbanroo na may kalahating ngiti. Narinig ito, lumiit ang mga mata ni Mandala. Ang babaeng Chino na ito ay naglalaro ng mga barahan na hindi karaniwan. Maaaring talagang gusto niyang maging baluktot. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganitong uri ng gantimpala. Mahinang ngumiti si Yehan, bukod dito, hindi ko matatanggihan ang ganitong uri ng nakakaakit na gantimpala, magandang Miss Mandala, sigurado ka ba? Panipi. Nagbago na ang isip ko. May utang ka sa akin ng isang pabor para sa bagay na ito. Tumingin sa masamang mukha ni Yehan, hindi na naglakas loob na magpatuloy si Mandala sa paglalaro, at siya ang masasaktan kung magpapatuloy siya sa paglalaro. Ang sayang. Ngumisi si Yehan, na nagdulot kay Zogbanroo na bigyan siya ng isang walang laman na tingin. Talaga bang gusto ng lalaking ito na halikan ang babaeng iyon sa harap nila? Kumapa si Mandala sa kanyang mga binti at sinabi, sa mundo ng mga mersenaryo, mayroong isang grupo ng mga mersenaryo na hindi masyadong malakas, ngunit kilala ito sa lahat ng bansa. Ang mga miyembro ng grupo ng mga mersenaryong ito ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sila ay isang grupo ng mga masigasig. Ang mga baliw sa mga armas, ang mga taong ito ay lahat ay nangunguna sa paglalaro ng mga mainit na armas. Natatakot ako na mahirap makahanap ng mga taong makakatugma sa kanila sa mundo. Ang bawat isa sa kanila ay may napakataas na talento sa militar. Sa pamamagitan ng paraan, narito mayroon ding isang dalubhasa sa biological at chemical weapons, kung gusto mo ng mga talento sa militar, maaari mo silang hanapin. Ano ang pangalan ng grupo ng mga mersenaryong ito? Tanong ni Yehan. Kabanata 11:23. Spike. Tumingin si Mandala kay Yehan at sinabi. Ang bawat isa sa Spike Mercenary Group ay mula sa militar. Dati silang mga Ace Special Forces, opisyal, at iba pa sa iba't ibang bansa. Gamit ang kanilang napakahusay na kaalaman sa mga thermal weapons sa isang tiyak na lawak, maraming mga bansa ang nabigo na palibutan at sugpuin ang mga ito. Siyempre, maraming tao rin ang gustong kumuha ng Spike Mercenary Corps. Pagkatapos ng lahat, sa panahong ito ng laganap ng mga armas, ang mga taong ito ay bihira para sa maraming mga bansa. Ang mga taong sumubok na kumuha sa kanila ay hindi nagtagumpay. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, kaya, kung gusto kong kumuha sa kanila, magiging napakahirap, tama ba? Napakahirap talaga para sa iyo. Sabi ni Mandala, ngunit kung may sasabihin ako, hahayaan kong pumunta ang mga taong ito sa silangan, at hindi na sila maglakas loob na pumunta sa kanluran, naniniwala ka ba? Nakarinig nito, sinabi ni Yehan ng may ngiti, mukhang talagang may utang ako sa iyo ng isang pabor. Ang 7-Color Flower Mercenary Group ay ang #1 mercenary group sa mundo.
Bagaman iniwan mo na ang mundo ng mga mersenaryo ngayon, ikaw Seven Color Flower Mercenary Group, ang mundo ng mga mersenaryo ay naging isang hindi matatawarang alamat, at kung ikaw, ang pinuno ng Seven Color Flower, ay personal na lumapit, sa tingin ko walang sinuman sa mundo ng mga mersenaryo ang mangangahas na traidorin ang iyong mukha. Gusto kong marinig iyan. Ikinros ni Mendala ang kanyang mga braso at tumingin kay Yehan at sinabi, "Gayunpaman, bagaman maaari kong hilingin sa kanila na tulungan ka, hindi mo dapat tretuhin ng masama ang iba sa mga tuntunin ng presyo, reputasyon sa mundo ng militar." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Huwag kang mag-alala tungkol dito, taos pusong tinutulungan mo ako, hindi ko kailanman traidorin ang aking mga kaibigan." Sabi ni Mandala, "Okay, kokentaken ko sila para pumunta sa Gintong Tatsulok mamaya, at maaari niyong pag-usapan ang natitira sa inyong sarili." Bigla ang dumating si Mandala, at bigla ring umalis. Kahit na sinubukan ni Yehan na hikayatin siyang manatili ng isang gabi, tinanggihan ng babaeng ito. Isinama niya ang 5 sobrang mandirigma, at iniwan ang Gintong Tatsulok sa isang malaking truck. "Gusto mo pa ring makasama siya ng isang gabi bago umalis? Maaaring gusto mong gumawa ng ibang bagay sa gabi." Mahinang sumulyap si Zogbanroo kay Yehan. Narinig ito, nagulat si Yehan, at pagkatapos ay sinabi ng may mapait na ngiti, "Ang isang babae ay isang rosas na may mga tinak, kung may manggahas na makipaglaro sa kanya, tiyak na masasaksak siya sa buong katawan, sa tingin mo ba ay maglakas loob ako?" Hindi sigurado iyon, mas mahirap makuha ang isang babae, mas gusto nila ito. Hindi ba ganito ang iniisip ng inyong mga lalaki? Tumingin kay Yehan nang may paghamak si Zogbanroo at sinabi. Masamang ngumiti si Yehan at sinabi, "Totoo iyon, ngunit sa paghahambing, parang ikaw, ang Zog Demon Girl, ay mas mahirap makuha. Gusto kong hamanin ang mga mahirap at, kung malapit ka sa tubig, mauuna kang makakuha ng buwan. Ngayon tayo pero sa ilalim ng iisang bubong. Lumabas." Masamang tinitigan ni Zogbanroo si Yehan, na nagdulot kay Yehan na hawakan ang kanyang ilong ng nahihiya. "Kailan mo ipatutupad ang plano?" Tanong ni Zogprojna. Bilang isang tagapayo, ito ay isang tanong na labis niyang pinag-aalala. Pagdating sa negosyo, sinabi ni Yehan, "Maaari kang magsimula anumang oras, paano ang paghahanda mo?" Sabi ni Zogprojna, sa ilalim ng operasyon ng madilim na bulwagan, ang ilalim ng mundo ng Timog Asya ay nagsimulang maging magulong. Ang Timog Asya ay isang lugar na lubos na naiimpluwensyahan ng mga paniniwala sa relihiyon. Ang mga puwersang ito ay may magkakaibang paniniwala. Hanggat may kaunting alitan sa kanila, magdudulot ito ng kaguluhan. Maaari itong maging isang sitwasyon ng buhay at kamatayan. Pukawin ang alitan sa pagitan nila gamit ang paniniwala sa relihiyon, Gao. Bulalas ni Yehan. Hindi niya pinansin ang sitwasyon sa Timog Asya. Ang mga bagay na ito ay kontrolado ni Zogprojna. Gamit ang kanyang karunungan at pagkakahawak, hindi mahirap gumawa ng isang bagay sa Timog Asya, ang susi ay kung paano guluhin ang mga taong ito, ngunit si Zogprojna ay malinaw na may lubos na pag-unawa sa sitwasyon sa Timog Asya, at kung kumuha siya ng paniniwala sa relihiyon, sisirain niya ang kapangyarihan ng mga puwersang ito. Ang alitan sa pagitan nila ay napukaw. Sumulyap si Zogbanroo kay Yehan at sinabi, "Ang natitira ay nasa sa iyo." "Walang problema." Tumango si Yehan, tumingin kay Zogbanroo at sinabi, "Mayroon ka bang oras ngayong gabi? Hindi kita sinama sa paglalakad nang pumunta ako sa Gintong Tatsulok upang pahalagahan ang orihinal na tanawin dito. Ang panahon ay dapat na maganda ngayong gabi." Nakarinig nito, nagulat na tumingin si Zogbanroo kay Yehan, ang kanyang kalmadong titig ay nagdulot ng kaunting pagkakasala kay Yehan. "Nadarama ko na ang iyong masasamang intensyon para sa akin ay nagiging mas at mas halata. Wala akong oras sa gabi." Matapos magsalita, umalis si Zogbanroo. Lumapit si Zhao Hengtian at ngumiti kay Yehan, "Mukhang ang iyong mahabang paglalakbay ay medyo mahaba pa rin, at kailangan mong magpatuloy sa pagsusumikap. Ang mangkukulam ng pamilya Zog ay hindi kasing dali makuha ng ibang mga babae, masyadong matalino siya." Nakarinig nito, nagkibit-balikat si Yehan at sinabi ng may ngiti, "Sa wakas ay gusto kong maging romantiko sandali, upang makita ang mga bituin at ang buwan, ngunit hindi ko inaasahan na tanggihan ng walang awa." Gayunpaman, bagaman ang mahabang paglalakbay na ito ay walang katapusan, ang naunang revolusyonaryong ang mga martir ay nagtagumpay, at magagawa ko rin ito, siya si Zogprojna ay nasa aking bangka, at siya ay tadhana na hindi tumalon sa aking palad.
Para sa isang henyo na konspirador tulad ni Zog Prajna, marahil ginamit siya ni Yehan bilang isang malabon na kaibigan at isang mahabagin na kaibigan noon, ngunit ngayon, kung gusto niyang maging ganap na nakatali sa kabilang partido, kailangan niyang gawing ang aking sariling tao. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na wala si Yehan ng damdamin para kay Zog Prajna. Ang pangunahing dahilan ay hindi ito naisip ni Yehan noon. Kapatid na Zhao, hayaang maghanda ang mga tao ni Tianlong, ang plano ni Zog Prajna, dapat tayong magsimula. Mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang kamao. Tumanggo si Zhao Hengtian, at sinabi, si Silly Ben ay pumunta sa Timog Asya, at si Lin Chi ay pumunta sa Silangang Asya, kaya ano ang gagawin natin? Sabi ni Yehan, si Zog Prajna ay nagayos na ng lahat sa Timog Asya, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kalokohan sa ngayon. Tungkol naman kay Lin Chi, hahayaan ko siyang pumunta muna sa Bangzai Kingdom. Dapat walang sino man doon ang makakahadlang sa kanya. Higit pa rito, mayroon pa tayong si Kim Jong-hyun bilang isang pawn sa ating mga kamay, at kapag pumunta tayo sa Japan, kailangan nating iligtas muna ang hacker na iyon, at pagkatapos ay aalis tayo bukas at hahatiin sa 3 grupo. Sabi ni Zhao Hengtian, ako, mabuti, magayos tayo. Sa oras na ito, habang nag-uusap sina Yehan at Zhao Hengtian, ang adjutant ni Kunsang ay dumating sa villa at sinabing may pagkaseryoso, Ginoo Ye, inaanyayahan ka ng general na pumunta sa kampo, may problema tayo dito. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan at Zhao Hengtian, posible na ang ibang puwersa ay dumating sa gintong Tatsulok. Agad, sinundan ng dalawa ang adjutant patungo sa kampo militar ni Kunsang. Sa monitoring room ng kampo militar ni Kunsang, nakatitig siya sa isang larawan na may seryosong ekspresyon. Kabanata 11:24. Kapatid na Kunsang, ano ang nangyari? Sina Yehan at Zhao Hengtian ay pumasok sa monitoring room. Hanzi, tingnan mo. Itinuro ni Kunsang ang mga screen mula sa monitoring room. Ang mga screen na ito ay ipinadala ng mga drone sa gintong Tatsulok. Mula nang matapos ang huling digmaan, si Kunsang ay namuhunan ng malaki sa gintong Tatsulok naman machine, upang malaman ng gintong Tatsulok kung ano ang nangyayari sa unang lugar. Tiningnan ni Yehan at Zhao Hengtian ang screen na itinuro ni Kunsang. Sa display screen, mayroong 3 figure na nagmumula sa hangin sa kawalan, tulad ng mga immortal, na nagdulot sa mga tao sa monitoring room na tumingin sa kanila ng may paghanga. Kumunat ang noo ni Yehan, at sinabi sa sundalong nagpapatakbo ng computer, palakihin ang larawan. Agad, sa ilalim ng operasyon ng sundalo, ang drone ay nagsimulang lumapit sa 3 taong ito ng dahan-dahan, at ang kanilang mga mukha ay naging mas malinaw at malinaw sa display screen. Gayunpaman, sa pagtingin sa mas malinaw na mga mukha, sina Yehan at Zhao ang mga mukha ni Hengtian at ng iba pa ay naging napakaganda ng walang kabuluhan, at isang alon ng pagpatay ang pinakawalan sa kanila. Sila pala. Hindi ko inaasahan na susundan nila ang gintong Tatsulok. Maaari bang gusto nilang bumalik? Malamig ang mukha ni Zhao Hengtian, at ang mabaliw na pagpatay ay kumalat sa maliit na monitoring room na ito. Ang bawat isa sa monitoring room ay nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang mga anit. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, kapatid na Zhao, hindi sila pupunta sa gintong Tatsulok ng walang dahilan. Tiyak na pumunta sila rito upang sabihin sa Tianlong na maghanda upang salubungin ang kaaway. Wala nang sinabi si Zhao Hengtian, at dumiretso sa labas ng monitoring room, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha na puno ng pagpatay. Ang mga taong dumating sa pagkakataong ito ay ang 3 venerables ng banal na lupain ng Kunlun. Sa monitoring room, ang mga mata ni Yehan ay nakatuon sa screen sa monitor, at sa sandaling ito, ang mga mata ni Panginoon Zayao ay biglang tumutok sa lahat ng tao sa monitoring room. Ito ay kasing nakakatakot ng pagpasok sa isang yungib ng yelo, at ang drone na nagmamanman sa 3 sa kanila ay nawasak na ng kabilang partido. Hanzi, sino ang taong ito dito? Tumingin sa mukha ni Yehan na puno ng pagpatay, si Kunsang ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Sabi ni Yehan, kapatid na Kunsang, huwag kang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito ng 3 taong ito. Hindi ka makikialam sa mga bagay sa antas na ito. Palagi mong gustong malaman kung bakit ako umalis sa China, at bahagi sila ng dahilan. Matapos magsalita, umalis din si Yehan sa monitoring room. Kailangan niyang maging maingat kapag dumating ang 3 venerables. Kung ang kabilang partido ay bumalik at kinuha ang kanyang buhay, kung gayon wala sa mga master sa kanilang panig ang makakapagpigil sa 3 venerables. Di nagtagal, ang lahat ng mga tao mula sa itaas hanggang sa ibaba ng Tianlong ay nagtipon na sa villa. Alam ng lahat na dumating na ang mga masters mula sa banal na lupain ng Kunlun. Sa pagkakataong ito, maaaring harapin nila ang isang labanan ng buhay at kamatayan.
Ang mga pagkakataon na mabuhay ay halos wala. Sa loob ng vilya, tahimik ang lahat. Ang tahimik na kapaligiran na ito ay nagpuno sa buong vilya ng isang nakakapreskong kapaligiran. Sa labas, ang araw ay maliwanag na nagniningning, ang panahon ay maganda, ang hangin ay maaraw, at ang mainit na simoy ng hangin ay humihip sa kalangitan, habang sa oras na ito, ang tatlong dakilang venerables ay dumating na laban sa hangin, at ang lumulutang na aura ay parang isang immortal na bumababa. Nararamdaman ko ang hininga ng langgam na iyon. Tumingin si Venerable Huang sa lokasyon ng vilya ng may walang pakialam na mga mata. Ito ay wala lang ang aura ng banal na hayop na puting tigre dito. Tumingin din si Venerable Zayao sa lokasyon ng vilya, at naramdaman niya na ang isang lubos na pinigilang aura ay pinakawalan sa vilya na iyon, na isang kabigatan at puot. Agad, ang tatlong venerables ay bumaba mula sa langit at lumitaw sa vilya. Sa susunod na sandali, ang 4 na dakilang Dragon Generals, ang 9 na Celestial Dragon Generals, at ang 46 na Silver Dragon Generals ay lahat ay nakapalibot sa tatlong venerables, tumayo. Isang grupo ng mga langgam, gusto mong humingi ng kamatayan, tutuperin kita. Tumingin si Venerable Huang sa mga taong nakapalibot sa tatlo sa kanila, ang pagpatay ay sumabog mula sa kanyang walang pakialam na mukha, at ang umaalon na aura ay nakapaloob sa mga tao sa loob ng Tianlong sa oras na ito. Sa isang iglap, ang 4 na dakilang Dragon Generals at ang 9 na dakilang Dragon General, ang 46 na Silver Dragon Generals, naramdaman nilang lahat ang lubos na nakakatakot na hininga ng kamatayan na nakapaloob sa kanila. Ito ay isang nakakatakot na puwersa na hindi nila kayang labanan. Sa tingin ko hindi na kailangang manakot sa mga taong ito. Hindi ko alam kung bakit nandito ang tatlong dakilang masters. Isang walang pakialam na tinig ang nagmula sa bulwagan ng vilya, at sina Yehan at ang iba pa ay dahan-daang lumitaw sa harap ng tatlong dakilang masters, sa paningin ng manunood. Mga langgam, ibigay ang banal na hayop na puting tigre, at patatawarin kita. Muli na umungol si Venerable Zuan, na may mukha na puno ng pagpatay. Tungkol naman kay Yehan, matagal na niyang gustong alisin siya. Nangako ang Qilian Mountain na hahayaan si Yehan na mabuhay. Pinatay na nila si Yehan noon sa Qilian Mountain. Ang banal na hayop na White Tiger. Panloob na tumawa si Yehan, at sinabi, pasensya na, hindi ko alam. Zuzi, ipinapayo ko sa iyo na ibigay ang banal na hayop, ang puting tigre, upang hindi mawala ang iyong buhay. Noong nakaraan ay ang hari ng pantas ang nagligtas ng iyong buhay dahil sa kanyang kabaitan. Kung hindi mo alam kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ang gamulong na tinig ay nagmula sa bibig ni Venerable Huang, ang pagpatay ay nakapaloob sa kalangitan sa paligid ng vilya, na parang naglakas loob si Yehan na tumanggi, papatayin ni Venerable Huang si Yehan. Sinabi ko sa iyo, hindi ko alam. Walang pakialam na tumingin si Yehan, nakatitig sa tatlong venerables, at sinabi, sa tingin mo ba ang banal na hayop na White Tiger ay tahimik na mananatili sa aking tabi at hihintayin ang inyong pagdating? Kahit na ang banal na hayop na White Tiger ay wala sa iyong tabi, dapat mong malaman kung saan ito nagpunta. Sabihin mo sa amin ng tapat, marahil ay hahayaan ka naming patuloy na mamuhay ng mapagpakumbaba sa mundong ito. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, kung gayon, wala na akong masasabi. Walang kabuluhan, ang malamig at mahigpit na mukha ni Yehan ay may nakakatakot na hitsura ng kabaliwan na umaagos na parang alon. Hindi niya kailanman itatago ang malalim na sama ng loob para sa mga taong ito, kahit na gusto niyang mamatay, hahayaan niyang magbayad ang mga taong ito ng isang mabigat na presyo dahil mayroon pa rin siyang longevity sword sa kanyang kamay. Ikaw na mapagpakumbabang langgam, naghahanap ka ng kamatayan. Narinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mukha ni na Venerable Zuan at Venerable Huang ay agad na nagdilim. Ang pagpatay ay namukadkad sa kanyang katawan. Tawa. Sa isang iglap, lumitaw ang longevity sword sa kamay ni Yehan. Bagaman ang walang kapantay na taybak na ito ay pinigilan ng siyam na gabi na sage noong nakaraang pagkakataon, tila ito ay nahulog sa isang malalim na pagtulog. Nakakatakot, kung gusto siyang patayin ng tatlong venerables dito, kailangan nilang magbayad ng ilang presyo. Gusto mo pa ring umasa sa taybak na ito, talagang iniisip mo ba na hindi kami magiging walang paghahanda? Matapos kitang makuha, ang taybak na ito ay magiging akin sa banal na lupain, Kunlun, at makikita mo ang mga nasa paligid mo na gustong makipaglaban para sa iyo muli. Paano ka pumunta sa impyerno nang ipinanganak ka at namatay? Kabanata 11:25. Ang dalawang venerables ay may mga ekspresyong yelo sa kanilang mga mukha. Sa susunod na sandali, isang kumikinang na gintong selyo ang lumitaw sa kamay ni Venerable Zuan.
Ang gintong selyong ito ay puno ng nakakatakot na kapangyarihan ng siyam na araw. Sa mga aura sa kanyang aura, ang kapangyarihan ng pinakamatigas at yang ay kabilang sa aura ng siyam na Yesage King. Upang harapin ang taybak ni Yehan, ang siyam na Yesage King ay espesyal na nag-iwan ng isang piraso ng kanyang sariling kapangyarihan sa gintong selyong ito. Sa sandaling isakripisyo ni Yehan ang Longevity Sword, ang kapangyarihan sa gintong selyong ito ay mabaliw na pipigilan, at ang Longevity Sword na kinakapitan ni Yehan ay mawawala ng epekto. Sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay mukhang marangal. Sa muli nilang pagharap sa mga mararangal na venerables na ito, ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ay nagparamdam sa kanila ng pagkadismaya. Kasabay nito, nais nilang putulin ang mga taong ito. Lahat sila ay tumakas sa ibang bansa. Hindi man lang niya ito pinayagan. Sa bulwagan ng bilya, tahimik na tumingin si Zhou Banroo sa labas, walang kalungkutan o kagalakan ang nakikita sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nahulog lamang sa likod ni Yehan. Hawak ang Longevity Sword sa kanyang kamay, maaaring nadama ni Yehan ang aura ng lakas at yang. Mula sa Longevity Sword, paulit-ulit na nagmumula ang marahas na mga panginginig. Ang uri ng panginginig ay tila naiirita, ngunit tila din inaatake. Ang pagpipigil ay kapareho ng paglaban. Ang Longevity Sword ay isang taybak lamang pagkatapos ng lahat. Kung ang kakayahan nito ay magagamit ng buo, maliban na lang kung ang tunay na may-ari nito ang hawak nito, kung gayon ang liwanag na kabilang sa Longevity Sword ay talagang mamumulaklak. Gayunpaman, hindi pa ito lubos na naunawaan ni Yehan. Ang artistic conception na iyon, ang kapangyarihan ng Longevity Sword, hindi niya magagampanan. Sa looban ng bilya, ang makapal at nakakatakot na aura ay magkakaugnay sa kawalan, na parang ang mundo ay nahulog sa katahimikan dahil sa nakakatakot na aura na ito, nang walang anumang tunog, si Kunsang ay nakatitig din sa direksyon ng mga kampo gamit ang mga mata ng tao. Ang gilid ng bilya na ito. Gayunpaman, nang ang dalawang venerables na sina Zuan at Wang ay naglalakad patungo kina Yehan at sa iba pa na may mga seryosong mukha, ang lokal na venerableng si Zayaw na tahimik sa lahat ng oras na ito ay gumawa ng isang paggalaw. Ang figure ay kumislap, at walang mga tagalabas ang makakakita kung paano siya gumalaw. Sa susunod na sandali, lumitaw na siya sa harap ng dalawang venerable Zuan Huang. Nakasuot ng itim at may mahigpit na mukha, binigyan niya ang mga tao ng isang uri ng yelo na magtatagal magpakailanman. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, pinipigilan ang mga paggalaw ng dalawang venerables, Zuan at Huang. Earth Venerable. Ang dalawang venerables na sina Zuan at Wang ay kumunat ang noo, nakatingin sa likod ng Earth Venerable Zayaw. Huwag kalimutan na ang layunin ng ating pagpunta rito ay para sa banal na hayop, ang puting tigre, hindi upang pumatay ng mga tao. Walang pakialam na sinabi ng Earth Venerable Zayaw. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng mas malaking pagkunot ng noo sa dalawang venerables na sina Zuan at Wang. Zun said, "Dakilang Panginoon, matapos makuha ang langgam na ito, natural na alam natin ang kinaroroonan ng banal na hayop na White Tiger. Tungkol naman sa mga nasa paligid niya, maliban dito, maituturing itong pag-alis ng isang banta para sa aking banal na lupain na Kunlun." Banta. Walang pakialam na tumingin si Landlord Zayaw kay Yehan, at sinabi, "Sa tingin mo ba karapat-dapat silang magbanta sa aking banal na lupain, Kunlun? O sa tingin mo ba matatakot sa kanila ang banal na hari?" Hindi mangangahas. Ang dalawang venerables, Zuan at Wang, ay dali-daling yumoko. "Aasikasuhin ko ang mga bagay dito." Walang pakialam na sumulyap ang lokal na iginagalang na si Zayaw sa dalawang venerables na sina Zuan at Huang, at sa wakas ay ang kanyang mga mata ay muling nahulog kay Yehan, at sinabi, "Talaga bang hindi mo alam ang kinaroroonan ng banal na hayop na White Tiger?" Malamig na sinabi ni Yehan, "Ang aking buhay ay pinaghirapan, sa tingin mo ba ay mahuhulog ako sa isang desperadong sitwasyon muli dahil sa banal na hayop na White Tiger? Okay, naniniwala ako sa iyo." Sabi ni Landlord Xiao habang pinapanood si Yehan, "Gayunpaman, kung malalaman kong niloko mo ako, papatayin kita gamit ang aking sariling mga kamay." Matapos magsalita, lumingon si Earth Venerable Xiao at umalis. "Dakilang Panginoon, hindi ko kayang panatilihin ang batang ito." Ang dalawang venerables, Zuan at Wang, ay nagsabi ng may pag-aalinlangan. Para kay Yehan, ang dalawang venerables, Zuan at Wang, ay parehong gustong alisin siya. Para kay Yehan, nakaramdam sila ng isang uri ng puot sa kanilang mga puso, kalooban. "Sabi ko, aasikasuhin ko ang mga bagay dito."
Isang aura na hindi galit ngunit makapangyarihan ay dahan-daang namukadkad mula sa lokal na iginagalang na si Zhao, patayin siya, huwag mong sabihin na gusto mong pasanin ni Sheng Jun ang isang backlash, ito ba ang pangalan ng isang kontrabida na Sumire sa kanyang pangako? Dizun, hindi namin ibig sabihin iyon, ito ay Terena. Hindi binigyan ng lokal na iginagalang na si Zhao ang dalawang venerables na sina Zuan at Huang ng pagkakataong magpatuloy sa pakikipag-usap, at mabilis na nawala sa villa, at ang dalawang venerables na sina Zuan at Huang ay maaari lamang sumunod na may isang hitsura ng pag-aalinlangan. Ano ang nangyari? Paano ang pag-alis sa sandaling dumating ka dito? Tumingin sina Zhao Hengtian at ang iba pa sa isa't isa. Medyo naiiba ito sa estilo ng banal na lupain ng Kunlun. Gayunpaman, nakahinga sila ng maluwag na umalis ang tatlong venerables. Kung talagang gusto nilang labanan ang tatlong venerables, wala silang pagkakataong manalo dito, at ang buong hukbo ay maaaring mapuksa. Nakahinga rin ng maluwag si Yehan, kahit na hindi niya maintindihan ang dahilan, ngunit ang iginagalang na si Xiao. Tumingin si Yehan sa direksyon kung saan nawala si Dizhen Zhao. Tungkol sa taong ito, medyo komplikado ang kanyang puso. Nang siya ay nasa Qilian Mountain lamang nalaman ni Yehan na sina Dizhen Zhao at Sword God Xiao Wentian ay mag-asawa. Sa ibang salita, si Earth Venerable Zhao ay ina ni Xiao Qingcheng. Sa katunayan, maliban sa banal na lupain ng Kunlun, walang nakakaalam na sina Sword God Xiao Wentian at Earth Lord Zhao ay mag-asawa. Noon, nagwala ang Sword God sa Kunlun Mountain dahil kay Earth Lord Zhao, at gustong kunin siya ng sapilitin, ngunit nahuli siya ni Earth Lord Zhao. Tumanggi si Zun Zhao, at sa huli ay malubhang nasugatan ng dalawang venerables na sina Zuan at Huang, at ikinulong sa isang madilim na bilangguan. Gayunpaman, may bahagi ng nakaraan na hindi alam kahit ng banal na lupain ng Kunlun. Ang banal na diyosa na si Zhao ang master ng Sword God na si Xiao Wentian. Ang pagkakakilanlan ng Sword God na si Xiao Wentian ay tulad ni Yan Qingyan sa Yanjing City, si Yan Qingyan siya ay ang rehistradong disipulo ni Venerable Huang, at ang Sword God na si Xiao Wentian ay ang rehistradong disipulo din ng Earth Venerable Zhao. Ngunit, isang guro at isang disipulo, ang isa ay natututo ng mga kasanayan, at ang isa ay nagtuturo ng mga kasanayan. Sa panahong ito, ang pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae ay isinilang. Marahil, dahil sa katayuang ito na hindi papayag ang Earth Venerable Zhao sa Sword God Xiao Wentian na umalis sa Kunlun Mountain dahil ito ay isang ipinagbabawal na pag-ibig na Sumire sa moralidad. Mabilis na dumating at umalis ang tatlong venerables na nagdulot ng pagkalito sa lahat. Ang amoy ng baril ay orihinal na nagparamdam sa mga tao na magkakaroon ng isang labanan ng buhay at kamatayan, ngunit ang resulta ay medyo nakakagulat. Kabanata 11:26. Yehan, ano ang ibig sabihin nila? Kumunat ang noo ni Zhao Hengtian at nagtanong. Umiling si Yehan at sinabi, kalimutan mo na muna ito, hayaang bigyang pansin ni Kunsang ang mga galaw ng tatlo sa kanila sa gintong tatsulok. Bukas ang araw na hahatiin tayo sa tatlong grupo. Kung hindi pa sila umalis sa gintong tatsulok bago iyon, kung gayon ang ating mga aksyon ay ipagpaliban na lang. Dakilang Panginoon, bakit hindi mo kami hahayaang patayin ang mga langgam na iyon? Sa daan palabas ng gintong tatsulok, ang dalawang venerables na sina Zuan at Huang ay nagtanong ng may pag-aalinlangan. Maaari ba nating mahanap ang White Tiger, ang banal na hayop, sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila? Sinabi ni Venerable Zhao na may walang pakialam na sulyap sa dalawang venerables na sina Zuan at Huang. Tandaan, ang banal na monarko ay higit na nagmamalasakit sa White Tiger, ang banal na hayop, hindi ang ibang mga bagay. Mas mabuti kung kaya mong makilala ang kabigatan ng bagay, kung dahil nabigo ka sa gawain na ibinigay ni Sheng Jun, kung gayon dapat kang maghanda na parusahan. Nakarinig nito, nanginginig ang mga ekspresyon ng dalawang venerables, sina Zuan at Huang. Talagang gusto nilang patayin si Yehan kaagad dahil si Yehan ay labis na banta sa kanila, at maaaring hindi patayin ng siyam na gabi na sage si Yehan, isang langgam. Ilagay ito sa kanilang mga mata, ngunit hindi nila gagawin, kaya, dahil sa kanilang mga intensyong pumatay kay Yehan, inilagay nila ang bagay na banal na hayop na White Tiger sa hulihan. Salamat sa pagpapaalala. Ang dalawang venerables, sina Zuan at Huang, ay sumulyap kay Xiao ng may pasasalamat. Ano ang dapat nating gawin sa susunod? Talaga bang hindi ka naniniwala na hindi alam ng batang iyon ang kinaroroonan ng banal na hayop na White Tiger? Walang aura ng banal na hayop na White Tiger dito. Sinabi ni Earth Venerable Zhao na may matalinong liwanag sa kanyang magagandang mata, gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi ito lilito dito sa hinaharap.
Dahil sa kanyang relasyon sa banal na hayop na White Tiger, kung ngayon patayin siya, sa tingin mo ba lilito ang banal na hayop na White Tiger dito? Nakarinig nito, palihim na tumango ang dalawang venerables na sina Zuan at Huang. Kung pinatay nila ang mga taong tulad ni Yehan ngayon, kahit na ang relasyon sa pagitan ng banal na hayop na Baiho at Yehan ay napakalapit, maaaring hindi ito lumitaw dahil kay Yehan sa hinaharap. Sa kabaligtaran, kung si Yehan ay pinananatili, ang banal na hayop na White Tiger ay maaaring pumunta dito sa sarili nito, at pagkatapos ay darating ang kanilang pagkakataon. Ang ibig sabihin ba ng Earth Venerable na umupo dito at maghintay ng mga kuneho? Tanong ni Xuanzan. Sinabi ng dignitaryong si Zhao, mayroon akong ganoong intensyon, ngunit upang maiwasan ang kabiguan, dapat tayong kumilos ng sama-sama. Magbabantay ako dito. Ang dalawa sa inyo ay bumalik sa Huaxia at magpatuloy sa paghahanap ng bakas ng banal na hayop na White Tiger. Sa sandaling ang alinman sa atin ay ang kinaroroonan ng banal na hayop na White Tiger ay dapat agad na ipaalam sa kabilang partido, upang ang ating kumpiyansa ay mas malaki. Sa huli, si Dizon Zhao ay nanatili sa gintong Tatsulok, habang ang dalawang venerables na sina Zuan at Huang ay umalis dito at bumalik sa China upang magpatuloy sa paghahanap ng bakas ng banal na hayop na White Tiger. Walang sino man ang makakahula kung ano ang iniisip ni Dizon Zhao. Maaari niyang sugpuin si Yehan para sa pagtatanong, at gamitin pa ang mga nasa paligid niya upang pilitin si Yehan na ibunyag ang kinaroroonan ng banal na hayop na White Tiger. Gayunpaman, hindi niya iyon ginawa, na nagpapahirap na maunawaan ang kanyang tunay na intensyon. Sa loob ng bilya, tahimik sina Yehan at ang iba pa. Ang tatlong venerables, ang dalawang venerables na sina Zuan at Huang ay umalis na sa gintong Tatsulok. Alam na nila na ang bawat bahagi ng gintong Tatsulok ay sinusubaybayan ng mga drone ni Kunsang. Gusto nilang malaman ang tungkol sa kanila. Ang kanyang kinaroroonan ay napakasimple, syempre, ito rin ang kaso na ang tatlong venerables ay hindi itinago ang kanilang kinaroroonan. Gayunpaman, alam din ni Yehan at ng iba pa na ang nakakatakot na babae, si Dizon Zhao, ay hindi pa umaalis, at nasa gintong Tatsulok siya ngayon, kaya ang ibig sabihin niya ay hindi siya aalis hanggang sa mahanap niya ang banal na hayop, ang White Tiger. Medyo nalilito si Yehan sa mga iniisip ng iginagalang na si Zhao dahil ang pagbabantay sa gintong Tatsulok ay walang silbi. Kung gusto siyang patayin ng kabilang partido, magagawa nila ito kanina, ngunit pinigilan ng iginagalang na si Zhao sina Zuan Huang kanina. Ang mga aksyon ng dalawang venerables. Lalabas ako para maglakad-lakad, manatili lang kayo rito. Sa tahimik na kapaligiran na ito, tumayo si Yehan. Sasama kami sa iyo. Tumayo rin sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Paano nila hindi mahulaan kung ano ang gagawin ni Yehan? Gusto ng kabilang partido na makipagkita kay Zun Zhao, isang nakakatakot na babae, ng mag-isa sandali. Ang aksyon ay malapit nang magsimula, ngunit si Dizun Zhao ay hindi umalis, na maglalagay sa kanilang mga aksyon sa paghihintay. Sa makatuwid, kinakailangan upang malaman ang tunay na intensyon ni Dizun Zhao. Ayaw ni Yehan na umalis sa lumang pugad ng gintong Tatsulok. May nangyaring iba pa. Hindi na kailangan, manatili kayo rito sa villa. Kung maraming tao, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ng nakakatakot na babaeng ito. Umiling si Yehan at sinabi, huwag kayong mag-alala, kung gusto mo ang aking buhay, magagawa mo ito kanina, ngunit hindi niya ginawa, ibig sabihin ay ayaw niyang mamatay ako. Pakiramdam ko ay may kakaibang kahulugan siya para sa iyo. Sa sandaling ito, magaan na sinabi ni Zog Prajna, huwag mo akong tanungin kung bakit, ito ay dahil sa isang likas na intuition patungo sa mga babae, pumunta ka, tayo naghihintay para sa iyong balita. Kahit na sinabi ni Zog Prajna, sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay hindi na nagpumilit, bukod pa rito, tama ang sinabi ni Yehan, kung gusto ng venerableng si Zhao na patayin si Yehan, magagawa niya ito kanina, hindi na kailangang mag-isa siya ay nanatili ng mag-isa upang patayin si Yehan pagkatapos. Pagkatapos, umalis si Yehan sa villa ng mag-isa. Nalaman na ni Yehan ang lokasyon ni Dizon Zhao mula kay Kunsang. Ito ay nasa tuktok ng isang bundok na mga 10 kilometro ang layo. Maliban sa ilang mahahalagang lugar, walang kuryente sa ibang mga lugar, at isang madilim na gabi ang tumatakip sa lupa, ngunit ang buwan sa kalangitan ay napakaliwanag ngayong gabi, at ang mga anino ng mga tao ay maaaring mahaba kapag naglalakad sa lupa. Sa ilalim ng takip ng gabi, dahan-dahang nilapitan ni Yehan ang lugar kung saan naroon si Venerable Zhao. Ang taluktok ng bundok na ito ay medyo mataas, at mayroong isang patag na bato sa tuktok ng bundok, at si Zhao ang Venerable ay nakaupo nang nakatapak sa batong iyon. Sa itaas, pumikit at magnilay-nilay.
Unti-unting lumitaw si Yehan sa tuktok ng bundok. Tinitigan niya ang likod ng venerableng si Zayao at nahulog sa isang maikling katahimikan. Dumating ka para makita ako, hindi mo ba gusto maging isang pipi? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang lokal na venerableng si Xiao ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata, diretsyong nakatitig sa kalangitan sa gabi, at magaan na sinabi. Ang Earth Lord ay napakaganda. Ang tanawin sa gabi ng Kunlun Mountain ay dapat na mas maganda kaysa sa gintong tatsulok, tama ba? Naglakad si Yehan pasulong at tumayo sa tabi ng Earth Lord Zayao. Tinatanong mo ako kung bakit hindi ako umalis dito at bumalik sa Huaxia, hindi ba? Magaan na sinabi ni Dizun na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mangangahas. Kalmadong sinabi ni Yehan, ako ay isang mapagpakumbabang langgam lamang, paano ako mangangahas na tanungin ang mataas na ranggo na Earth Lord, ngunit interesado lang ako sa mga aksyon ng Earth Lord, kung ang Earth Lord ay para sa banal na hayop na White Tiger, kung gayon, sa tingin ko nasasayang mo ang iyong mga pagsisikap at oras, kung gusto mong patayin ako, hindi mo kailangang pigilan ang dalawang venerables na sina Zuan at Huang kanina, kaya interesado ako. Bakit sa tingin mo dapat kong sagutin ang iyong tanong? Walang pakialam na sumulyap ang lokal na iginagalang na si Zayao kay Yehan, at sinabi, ang mundo ay napakalaki, ako, Zayao, ay maaaring nasa kahit saan ko gusto, at hindi ko kailangang magbigay ng anumang paliwanag, sa iyo, hindi ko kailangang ipaliwanag ang anumang bagay. Tumahimik si Yehan, tumahimik siya ng isang sandali, at pagkatapos ay biglang sinabi, totoo na ang banal na Diyosa sa lupa ay hindi kailangang magpaliwanag ng anumang bagay sa akin, ngunit may tanong akong gusto kong itanong sa banal na Diyosa sa lupa, syempre, ang banal na Diyosa sa lupa ay maaaring pumili na huwag sagutin ang tanong na ito. Sa tabi ko may isang maliit na batang babae na hindi kailanman alam kung sino ang kanyang mga magulang. Lumaki siya kasama ang isang matandang monghe. Nang dalhin ko siya palayo, itinuring niya ako na isang ama na dumating upang kunin siya. Masaya siya. Sa mga araw, itinuturing niya ako na isang kapatid at isang ama, at nabubuhay ng walang malasakit. Sa pamamagitan ng paraan, ang maliit na batang babaeng ito ay 13 taong gulang na sa taong ito. Napaka-cute at maganda niya. Maraming tao sa pamilya ang nag-aalaga sa kanya. Minsan iniisip ko, anong uri ng mga magulang ang gustong mag-iwan ng isang kaibig-ibig na anak na babae, kung mayroon kang ganoong kaibig-ibig na anak na babae, gugustuhin mo bang iwanan siya? Kabanata 11:27. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, isang bahagyang hindi mapakilang pag-alon ang kumalat mula sa katawan ng Earth Venerable, na nagdulot sa buong kalangitan sa gabi sa itaas ng bundok na mapuno ng pakiramdam ng lamig. Bakit, maaari bang ang maliit na batang babae na pinag-uusapan ko ay lubos na nakaapekto sa banal na Diyosa sa lupa? O, mayroon bang ganoong kaibig-ibig na anak na babae ang banal na Diyosa sa lupa? Mahinang ngumiti si Yehan. Nakarinig nito, huminga ng malalim ang Earth Venerable Xiao, at ang kanyang tono ay naging mas walang pakialam, mas mabuting huwag mo akong piliting patayin ka, lumabas ka bago ako magalit. Walang balak umalis si Yehan, at nagpatuloy, mukhang ang mataas at makapangyarihang Earth Lord ay isang taong laman at dugo rin. Alam niyang magalit, at alam niyang itago ang kanyang damdamin. Ngunit, gusto kong malaman, bakit ito itinatago? Maaari bang, talagang gusto mong humingi ng kamatayan? Ang titig ng banal na Diyosa sa lupa ay agad na naging lubos na seryoso, at ang kanyang gumagalaw na landas ay hindi nakikita sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Sa susunod na sandali, ang leeg ni Yehan ay mahigpit na kinurot ng Earth Venerable Zayao tumigil. Ngunit, nakikipagkita sa mga galit na mata na iyon, ngumiti si Yehan sa sandaling ito, at sinabi, hindi mo ako papatayin, kung gusto mo akong patayin, magagawa mo ito sa araw, pipiliin mong manatili sa gintong tatsulok, at ang pagpapaalis kay Venerable Xuanhuang ay dapat may sariling layunin, at ang layuning ito, pagkatapos ng aking maingat na pagsasaalang-alang, at ang iyong kasalukuyang pagkagalit, maaari ko nang kumpirmahin na ang iyong pangwakas na layunin ay wala sa akin. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, sa taluktok ng bundok, nang marinig ang mga salita ni Yehan, dahan-dahan na binitawan ng Venerableng si Zayao ang leeg ni Yehan, at ang nagyayelong mukha na iyon ay dahan-dahang bumalik sa normal. Hinimas ni Yehan ang kanyang sariling leeg, bahagyang ngumiti, at sinabi, ang bawat isa ay may sariling layunin sa lahat ng kanilang ginagawa, ngunit ang layunin ng iyong pananatili sa gintong tatsulok ay hindi upang patayin ako, ni hindi upang patayin ang banal na hayop na White Tiger.
Nakarinig nito, tumingin ng malalim ang venerableng si Zhao kay Yehan, at kalmadong sinabi, mukhang tama ang dalawang venerables na sina Zuan at Huang, ikaw ay talagang isang henyo na dapat alisin, dahil ikaw ay masyadong matalino, kaya muling hulaan na ang aking tunay na layunin ay wala sa iyo sa pamamagitan ng isang maikling pag-uusap sa akin. Dahil wala akong gaanong mukha. Nagsindi si Yehan ng sigarilyo para sa kanyang sarili, at sinabi, sa totoo lang, dumating ako para makita ka, matagal akong nag-isip bago ko piniling gawin ang pagsusugal na ito, ngunit ngayon ay mukhang tama ang aking taya. Ngayon, ang iyong layunin ay talagang wala sa akin, marahil, naghihintay ka rin sa akin na lumapit sa iyo. Sabihin mo sa akin, paano mo nalaman? Walang pakialam na tanong ng Earth Venerable. Humitit ng malalim si Yehan ng sigarilyo at sinabi, una, kung tungkol sa kinaroroonan ng banal na hayop na White Tiger, maaari mo akong pilitin na sumuko sa maraming paraan, ngunit hayaan mong ipaalala sa iyo na hindi ko talaga alam ang kinaroroonan nito. Pangalawa, kung hindi ko nakuha ang kinaroroonan ng banal na hayop na White Tiger mula sa akin, ayon sa mataas na personalidad ng banal na lupain ng Kunlun, tiyak na papatayin nila ako sa galit, ngunit pinigilan mo ang mga aksyon ng dalawang venerables na sina Xuanhuang at Huang. Pangatlo, ako iniisip ko na dapat kang nakahanap ng dahilan upang mailihis ang dalawang venerables, sina Zuan at Huang, at manatili rito ng mag-isa, ngunit, hindi ka tiyak na nananatili rito para sa banal na hayop na White Tiger, kung gayon, hindi ka uupo rito ng hayag, ngunit ito ay itatago sa isang sulok na hindi natin mahahanap. Pang-apat, ang dahilan kung bakit ikaw ay napakahayag, hindi mo itinago ang iyong kinaroroonan, at mayroon lamang isang layunin, iyon ay upang maakit ang aking pansin, o upang akitin ako rito ng sadya. Halika para makita ka. Siyempre, ang apat na bagay sa itaas ay mga haka-haka ko lamang. Masisigurado ko lang ito kung makikita kita. Sa kabutihang palad, masisigurado ko na ngayon. Gayunpaman, matapos makita ka, maaari kong malaman pa. Dumating ako sa isang conclusion na ang ikalima, ang dahilan kung bakit ka nananatili sa gintong tatsulok ay hindi para sa akin. Kahanga-hanga, hinahangaan kita. Ikaw nga ang number 1 genius sa China. Napakahirap para sa sino man na mapantayan ang iyong katalinuhan. Kung ikaw ang aking kaaway sa buhay at kamatayan, kung gayon tiyak na gagawin ko ang lahat upang alisin ka. Land Venerable Xiao sinabing walang ekspresyon. Kaya, hindi mo ako papatayin ngayon. Itinapon ni Yehan ang kanyang pinag-usukan na sigarilyo at sinabi, sa totoo lang, hindi naman mahirap hulaan ang iyong tunay na layunin, kahit man lang, bukod sa akin, may ibang mga taong higit pa o kulang na nahulaan ang tungkol sa iyo. Ang layunin, ngunit higit sa lahat ay nakasalalay sa kung mayroon kang lakas ng loob na pumunta para makita ka at kumpirmahin ang hula na ito. Alam ni Yehan na bukod sa kanya, nahulaan din ni Zhug Banroo ang isang bagay, kaya inalok niya si Yehan na makipagkita kay Zun Ziyao ng mag-isa. Sinabi ng lokal na iginagalang na si Ziyao, dahil ikaw ay napakatalino, kung gayon maaari mong hulaan kung ano ang layunin ko sa pagdadala sa iyo upang makita ako. Nakarinig ng mga salita ni Lord Ziyao, sinabi ni Yehan, marahil, bago ito, bukod sa mahulaan na sinadya mong akitin ako para makita ka, hindi ko alam ang tunay na layunin ng pag-akit mo sa akin para makita ka, ngunit ngayon nakikita ko na. Oh, kung gayon sabihin mo sa akin. Sumulyap si Landlord Xiao kay Yehan. Dahil ang iyong puso ay yari rin sa karne. Tumingin si Yehan sa kaakit-akit na mukha ng venerableng si Ziyao, at sinabi. Sinadya kong binanggit ka at ang anak na babae ng Sword God na si Xiao Wentian. At ang iyong mood swings ay napakalaki, na nagpapatunay na ikaw ay hindi isang malamig ang dugo at walang awa na tao, at ninanais mo rin ang pakiramdam na ito, kaya hula ko ang layunin ng iyong pag-anyaya sa akin dito ay para sa iyo at sa anak na babae ng Sword God Xiao Wentian, dahil ang tanging ugnayan sa pagitan ko at sa iyo ay siya, hindi ko alam kung ang banal na Diyosa sa lupa ay iniisip na tama ang aking hula. Nakarinig nito, tumingin kay Yehan ang dignitaryong si Ziyao at sinabi, ikaw ay talagang napakatalino. Sa mga tuntunin ng iyong katalinuhan, walang pantas na makakapantay sa iyo. Ngayon, nagsisimula na akong maunawaan kung bakit maraming tao ang handang makipaglaban hanggang kamatayan at protektahan ang kanilang sarili. Patay ka na, kung bibigyan ka ng oras, marahil, ang pamamahala ng banal na lupain ng Kunlun ay maaaring talagang matamba mo. Kaya, kailangan kong mamuhay ng magandang buhay, at hindi ko sila maaaring pababayaan. Sabi ni Yehan, sa totoo lang, may isa pang punto, iyon ay, sinadya mong ipinadala ang dalawang venerables, sina Zuan at Huang, palayo sa gintong tatsulok.
Marahil, ayaw mong ipaalam sa mga tao sa banal na lupain ng Kunlun na mayroon ka pa ring pagnanasa sa mundo, at mayroon ka pa ring pagnanasa sa batang iniwan mo kasama ang Sword God. Kung alam ito ng siyam na gabi na Panginoon, natatakot ako na ang Earth Lord ay magkakaroon ng mahirap na oras para sa iyo. Dahil nahulaan mo na ang lahat ng tama, kung gayon darating ako upang makipagkasundo sa iyo. Malamig na sinabi ng Earth Venerable. Mukhang ang inisyatiba ay nasa aking mga kamay na ngayon. Malamig na ngumiti si Yehanhan. Marahil, hindi mo pa nakikita ng malinaw ang sitwasyon, kahit na nahulaan mo ito, mapatay kita. Malamig din na sinabi ni Earth Venerable Shi Yao. Huwag mo akong pagbantaan. Walang pakialam na sumulyap si Yehan kay Zun Zaiyao, at sinabi, dahil gusto mong makipagkasundo sa akin, mas mabuting ipakita mo ang iyong pagiging tapat, hindi kita tretuhin ng iba dahil ikaw ang ina ng batang babaeng iyon. Nakatingin dito ng iba, dapat mong malaman na isa ka pa rin sa 4 na dakilang panta sa banal na lupain ng Kunlun, at nagagawa kong makarating sa aking kinaroroonan ngayon dahil sa iyong bahagi. Kaya, ayaw mong makipagkasundo sa akin. Iyon ay depende sa kung ikaw ay tapat o hindi. Anong uri ng pagiging tapat ang gusto mo? Tanong ni Earth Venerable Shi Yao. Napakasimple. Ano man ang gusto kong gawin sa hinaharap, dapat mo akong tulungan ng walang kondisyon. Ang ibig mo bang sabihin ay ang banal na hari? Mali, ang ibig kong sabihin ay sino man sa banal na lupain ng Kunlun. Ang utang na loob nila sa akin ay dapat bayaran ng dugo. May madilim na ekspresyon si Yehan sa kanyang mukha. Kabanata 11:28. Sinabi ng dignitaryong si Shi Yao, masasabi ko lang na susubukan kong tulungan ka kung kaya ko, ngunit kailangan mong pangako sa akin ang isang kondisyon, na huwag hayaang makilahok ang aking anak na babae sa anumang tunggalian sa pagitan mo at ng banal na lupain ng Kunlun. Sabi ni Yehan, hindi ako kasing lamig ng dugo mo. Hindi ko kailangang sabihin mo sa akin ang tungkol dito, at hindi ko gagawin. Ngayon ay maaari mo nang sabihin sa akin kung ano ang magagawa ko para sa iyo. Gusto mo pa bang magkaroon ng isang pulong ng mag-ina? Maglaro ng code. Bakit hindi? Sumulyap si Landlord Shi Yao kay Yehan, isang malambot na liwanag ang sumilay sa kanyang malamig na mukha, at sinabi, siya ang aking anak na babae, ngunit mula nang ipanganak, hindi ko pa nakikita si Yehan. Ipasa siya, gusto kong dalhin mo siya rito, iyon ang gusto kong gawin mo, alam ko, madali iyon para sa iyo. Okay. Ipinapangako ko sa iyo, ngunit huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Nagkatinginan ng dalawa, at alam ng bawat isa sa kanila na papayag si Lord Zaiyao sa kondisyon ni Yehan. Marahil, matagal na niyang naisip na iwanan ang banal na lupain ng Kunlun. Sa labas ng gate ng villa, naglakad si Yehan ng mag-isa. Sa oras na ito, sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay naghihintay pa rin kay Yehan na bumalik. Si Yehan ay nagpunta upang makipagkita kay Zun Zaiyao ng mag-isa. Natural na nag-aalala sila. Nakikita si Yehan ngayon nang ligtas silang bumalik, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Yehan, ano ang sitwasyon? Tumayo si Zhao Hengtian at nagtanong. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, pareho pa rin ang plano. Bukas, ang mga tropa ay hahatiin sa 3 grupo. Dadalhin ni Shaben ang 2 Dragon Generals, ang 5 Dragon Generals, at ang 23 Silver Dragons patungong Timog Asya. Lin Chi, dadalhin mo ang 2 Dragon Generals kasama mo, ang 4 na dakilang Dragon Generals, at ang 23 Silver Dragons ay pupunta sa Bangzai Kingdom sa Silangang Asya. Kapatid na Zhao, bukas ay pupunta tayo sa Japan. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga mata ng lahat ay nagningning. Bukas, lahat sila ay magsisimulang kumilos. Ito ang kanilang unang labanan sa Asya nang lumabas sila sa bansa. Mukhang tama ang aking hula, ang babaeng iyon ay may ibang kahulugan para sa iyo. Sabi ni Zug Prajna. Nakarinig nito, umupo si Yehan at sinabing may ngiti, sabi ko, maaari mo bang gamitin ang ibang salita para ilarawan iyon? Pakiramdam ko ay angkop na angkop ang aking ekspresyon. Mahinang tumawa si Zug Banroo. Sabi ni Yehan, nakagawa na ako ng kasunduan kay Venerable Zaiyao. Mula sa kanyang mga salita, nararamdaman ko na ang babaeng ito ay tila may balak ding umalis sa banal na lupain ng Kunlun. Siya ang susunod na hakbang na itinanim ko sa banal na lupain ng Kunlun. Ang chess ay palaging kapaki-pakinabang. Kaya, ano ang kanyang layunin? Tanong ni Zog Prajna. Itinuro ni Yehan ang kanyang puso at sinabing may ngiti, dahil ang kanyang puso ay yari rin sa karne tulad ko, at mayroon din siyang 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Kahit na mukhang malamig at walang puso siya sa ibabaw, hindi niya matiis ang ganitong uri ng pagdurusa.
Sa madaling salita, ang krisis na ito na hinarap ng mga babae sa atin sa gintong Tatsulok ay naalis na ngayon. Matapos magsalita, nagpatuloy si Yehan, sa pamamagitan ng paraan, Kuya Zhao, sabihin kay Olson na ipadala ang sikreto ni Xiao Qingcheng sa gintong Tatsulok, ngunit ang oras ay hindi dapat maging mabilis. Hayaang gumala si Venerable Xiao sandali bago natin ito pag-usapan, mas mabuting maghintay tayo na gawin ito pagkatapos nating bumalik mula sa Japan, kahit papaano, hindi siya aalis sa gintong Tatsulok sa maikling panahon. Kaya ginagawa niya ito para sa batang babaeng iyon. Ngumiti at tumango si Zhao Hengtian. Sabi ni Zug Prajna, bukas ang mga tropa ay hahatiin sa 3 grupo, at susubaybayan ko ang sitwasyon sa Silangang Asya at Timog Asya anumang oras. Ben at Lin Chi, kung kayo ay dalawa ay makakaranas ng anumang problema, mangyaring ipaalam sa akin kaagad, at hindi kayo dapat kumilos ng walang ingat. Panipi. Nakarinig nito, parehong tumango sina Ben at Lin Chi. Ngayon si Zug Banroo ay ang tagapayo ng militar ng Tianlong, na responsable sa pag-aayos ng mga tropa at pagbibigay ng mga mungkahi. Kahit si Yehan ay kailangang makinig sa kanya sa ilang mga bagay, kaya syempre ang dalawa sa kanila ay kailangang makinig. Nagpatuloy si Zug Prajna, pagkatapos pumunta kayo sa Silangang Asya at Timog Asya, sasabihin ko sa inyo kung ano ang gagawin. Tandaan, kung minsan ang malakas na puwersa ay maaaring lutisin ang lahat ng inyong mga problema para sa inyo, ngunit ang karunungan ay kailangan din. Ang dalawang larangan ng digmaan na ito, ay ang lugar na ginagamit ko upang sanayin kayo. Kung hindi ninyo kayang hawakan ng maayos ang dalawang lugar na ito, hindi ko kayang ibigay ang susunod na plano sa inyo, sana ay hindi ninyo pababayaan ang mga tao. Miss Zug, huwag kang mag-alala, tiyak na matatapos namin ang mga gawaing ipinagkatiwala mo sa amin ng may kahusayan. Tumango si Zug Banroo, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at nagtanong, paano naman ikaw? Ano ang gagawin mo kapag pumunta ka sa Japan bukas? Ngumiti si Yehan at sinabi, ilang araw na, sa tingin ko ay sapat na ang pagpapahirap kay Saburo Inoshita, at ngayon ay nais na niyang lumitaw ako sa Japan upang lutasin ang mga problema para sa kanya, kaya kapag nakarating na tayo doon, gagamitin natin siya upang makapasok sa bilangguan sa dagat, ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan nating pumunta sa Japan ng tahimik. Kami ay mga taong nasa blacklist para sa Black Dragon Society. Kung lumitaw tayo sa Japan ng may pagmamalaki, maaari tayong habulin at patayin ano ito. Nakarinig nito, sinabi ni Zug Banroo, sa tingin ko magagamit mo siya upang makakuha ng kopya ng control map ng Sea Prison muna, at pagkatapos ay maaari kang magsimula pagkatapos mong maunawaan ang sitwasyon sa loob. Ang hacker na ito ay magiging napakakapakipakinabang para sa ating mga susunod na operasyon. Tumango si Yehan, at sinabing may ngiti, huwag kang mag-alala, ipinapangako kong makakahanap ako ng isang malakas na general para sa iyo upang magmaneho. Kinabukasan, maliban kay GDO na nanatili sa gintong Tatsulok upang protektahan si Zug Prajna, ang lahat ng mga tao mula sa Tianlong at Tuktok ay inilipat. Si Ben ay kumuha ng kabuoang 30 katao sa larangan ng digmaan sa Timog Asya. Ang kanyang unang destinasyon ay isang maliit na bansa na tinatawag na Sri Lanka. Sa mga salita ni Zug Prajna, ang trick na ito ay tinatawag na pagpapalibot sa lungsod gamit ang kanayunan. Hindi madaling maakit ang atensyon ng iba. Una nitong sinakop ang ilalim ng mundo ng isang maliit na bansa, at pagkatapos ay dahan-dahang lumawak palabas, sumasalakay at lumalaki ng paunti-unti. At si Lin Chi ay kumuha ng 29 na katao patungo sa Bangzai Country. Hindi tulad ni Silly Ben, si Lin Chi ay napakataas ng profile, at dumiretso sa unang antas na malaking lungsod ng Bangzai Country, Jeju Road, nang hindi itinatago ang kanyang kinaroroonan. Siyempre, ito rin ay iniutos ni Zug Prajna ang Silangang Asya ay naiiba sa Timog Asya. Ang Timog Asya ay walang mga kaaway ni Yehan. Kung ang mga tao ni Yehan ay papasok sa Timog Asya ng may mataas na profile, ito ay ituturing na isang pagsalakay at makaakit ng atensyon ng maraming partido. Gayunpaman, ang Bangzai Kingdom sa Silangang Asya ay naiiba. Alam ng lahat sa mundo ngayon na ang pamilya Jin at Yehan ay mga sworn enemies sa Bangzai Kingdom. Ang mga tao ni Yehan ay pumasok sa Bangzai Kingdom ng may mataas na profile. Ang mataas na profile na labanan sa Bangzai Country ay tiyak na makaakit ng maraming internasyonal na atensyon. Sa panahong ito, wala silang ideya na nagsimula na si Ben ng isa pang labanan ng pananakop sa Timog Asya. At ito ang dahilan kung bakit ipinadala ni Zug Prajna si Ben sa Timog Asya, at si Lin Chi ay nasa Silangang Asya. Ang karakter ni Lin Chi ay mataas ang profile at laganap.
Kung papayagan si Xiaoben na makipaglaban sa Silangang Asya, pumunta sa Bangzai Country, at maghiganti gamit ang kanyang matapat na karakter, kahit na gusto mong maging mataas ang profile, hindi ka maaaring maging mataas ang profile, at pagkatapos ay hindi mo makakamit ang layunin ng pag-akit ng atensyon ng maraming tao. Sa mga tuntunin ng paggamit ng mga tao, masasabing kinokontrol na ni Zhou Banroo ang mga personalidad at kakayahan sa paghawak ng mga taong ito sa ilalim ng mga kamay ni Ye Han, at kung paano ayusin ang bawat hakbang ay maingat na kinakalkula niya. Kabanata 1129. Nang sina Xiaoben at Lin Chi ay pumunta sa Timog Asya at Silangang Asya ayon sa pagkakasunod-sunod, sina Ye Han at ang kanyang grupo ng 6 ay nagsimula rin ng isang paglalakbay sa Japan. Sa pagkakataong ito, naroon sina Ye Han, Zhao Hengtian, Leng Wufei, mga kapatid na Chen, Jipot Ian na 6 na tao. Siyempre, nang pumunta sa Japan, ang 6 ni Ye Han at ang iba pa ay hindi kasing taas ng profile ni Lin Chi. Matapos mabago ang kanilang anyo, dumating sila sa Kobe, Japan sa pamamagitan ng ilang mga lihim na daanan. Ngayon ang 6 sa kanila ay naging 4 na matatandang lalaki. Isang malakas na lalaking may edad na ang bodyguard, isang gwapong binata, ay walang magawa, si Jipot Ian ay masyadong malakas at masyadong matangkad, kaya maaari lamang siyang magpanggap na isang matangkad na bodyguard, habang si Ye Han ay parang isang mababang profile na mayamang anak. Ang 6 sa kanila ay naglaro sa Kobe ayon sa gusto ng kanilang puso, dahil sina Ye Han at ang iba pa ay hindi natatakot na matuklasan ng Black Dragon sa ngayon dahil binago nila ang kanilang anyo. Ang Kobe, kung saan matatagpuan sina Ye Han at ang iba pa sa kasalukuyan, ay may mga bundok sa likuran at nakaharap sa dagat, at ang sikat na Sea Prison sa Japan ay matatagpuan sa lugar na ito ng dagat. Mukhang mahirap talagang makalapit sa lugar na iyon ng dagat. Kung wala ang espesyal na pass, walang sino man ang makakalapit sa 5 kilometro ng lugar na iyon ng dagat. Mukhang medyo mahirap para sa atin na magsaliksik ng malalim. Sa isang high-end hotel, sina Ye Han at ang iba pa ay nag-uusap tungkol sa maritime prison. 2 araw na ang nakalipas mula nang dumating sila sa Kobe, Japan. Sina Ye Han at ang iba pa ay pumunta na sa lugar ng dagat kung saan umiiral ang maritime prison, ngunit umarkila sila ng isang sasakyan bilang mga turista yachts, ngunit naharang sila ng ilang mga patrol boat sa loob ng 5 kilometro mula sa bilangguan. Ang mga taong ito ay lahat ay armado at nagpapatrolya sa paligid ng bilangguan. Magkakaroon ng mga patrol boat halos bawat 5 minuto. Patuloy na dumaan. Naisip din ni Ye Han at ng iba pa ang pagpasok ng palihim mula sa ilalim ng dagat, ngunit mayroong isang advanced na monitoring system sa ilalim ng Sea Prison. Sa sandaling may sumalakay sa lugar na ito ng dagat, isang alarma ang maaaktibo. Mukhang kailangang gamitin ang phone ni Saburo Inoshita. Mahinang ngumiti si Ye Han, at tinawagan ang numero ng telepono ni Saburo Inoshita. Bago umalis sa gintong Tatsulok, iniwan na ni Ye Han ang impormasyon ng kontak ng kabilang partido. Hello! Isang mababa at nag-aalinlangang tinig ang nagmula sa telepono. Sabi ni Ye Han, Ginoo Jingxia, kumusta ka sa mga nakaraang araw? Nakarinig nito, ang paghinga ni Saburo Inoshite sa telepono ay agad na naging masikip, at hindi siya makalma ng matagal. Isang kakilakilabot na pagpatay ang kumalat sa isang silid. Si Saburo Inoksha ay maraming pinagdaanan sa mga nakaraang araw, at si Ye Han ay nasa kanya. Ang trick ay talagang nagparamdam sa kanya kung ano ang buhay ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan, ang uri ng sakit ay mas hindi komportable kaysa sa pagputol ng kanyang karne gamit ang kutsilyo. Baga, ikaw na duguan na bastardo, maruming kontrabida. Si Inoshite Saburo ay may isang kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig ang tinig ni Ye Han, nais niyang basagin ang kanyang telepono. Nakarinig ng galit na tinig mula sa kabilang panig ng telepono, ngumiti si Ye Han at sinabi, mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Ginoo Jingxia sa mga nakaraang araw, ngunit ako, Ginoo Kuan Jingxia, ay mas mabuting pag-usapan ito ng kalmado. Ngayon ay nagdurusa ka lang ng kaunti. Iyon lang, mas maraming pagpapahirap ang darating pa, kung ayaw mong subukan ang uri ng sakit na iyon, mas mabuting gawin ang sinabi ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Nanginginig ang puso ni Inoksha Saburo, mas maraming pagpapahirap. Ngayon ang uri ng pagpapahirap na ito ay nagpapahirap sa kanyang buhay kaysa sa kamatayan. Ang susunod, hindi na naglakas loob pang isipin ni Inoshite Saburo. Alam niyang ang buhay at kamatayan ng kanyang sarili, ang vice-presidente ng Black Dragon Society, ay kinokontrol na ni Ye Han. Kung ayaw niyang mamatay, dapat siyang maging kalmado. Gusto ko ang pakikipagtulungang tono ni Ginoo Inoshita. Sabi ni Ye Han, nasa Kobe ako, bigyan ka ng 2 oras para pumunta at makipagkita sa akin,
at ipaalam ko sa iyo ang aking lokasyon kapag nakarating na ako sa Kobe. Tandaan, huwag mong dalhin ang iyong buntot dito, kung hindi, alam mo ang mga kahihinatnan. Matapos magsalita, ibinaba na ni Yehan ang telepono. Gagawin ba ng lalaking iyon ang gusto natin? Tanong ni Zhao Hengtian. Oo, sabi ni Yehan, huwag mong tingnan ang taktika ng cesarean section na sikat sa Japan, sa katunayan, natatakot din sila sa kamatayan sa kanilang mga buto, lalo na para sa mga taong mataas ang ranggo tulad ni Inoksha Saburo, na mas nagpapahalaga sa kanyang buhay. Ang mga tunay na patay na sundalo ay ilan lamang sa mga mahirap na taong hugasan ng utak sa ibaba. Sa loob ng wala pang 2 oras, dumating si Saburo Inoshite sa Kobe, at pagkatapos ay sa patnubay ni Yehan, dumating siya sa high-end hotel kung saan sila nanatili. Nakita si J-Pot Iya na naglalakad kasama si Saburo Ino, tumayo si Yehan at sinabing may ngiti, si Ginoo Ino ay talagang isang mapagkakatiwalaang tao, mangyaring umupo. Ano ba talaga ang gusto mo? Tinitigan ni Inoshite Saburo si Yehan ng may mga mata na puno ng apoy. Sabi ni Yehan, hindi ito isang malaking bagay. Si Ginoo Inoshite ay itinuturing na isang kilalang tao sa Japan. Narinig mo na dapat ang bilangguan sa dagat, tama ba? Ano, gusto mo talagang maglaro ng mga trick doon? Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng pagkagulat at pangit kay Inoshite Saburo. Bakit ganoon ka ka-excited, Ginoo Ino? Sabi ni Yehan, mayroon akong kaibigan na ikinulong sa isang sea prison, kaya gusto ko siyang iligtas, ngunit ang pagpasok sa sea prison ay kailangan pa ring umasa sa tulong ni Ginoo Ino. Siyempre, bilang isang kondisyon, matutulungan kong alisin ni Ginoo Inoshita ang kanyang karamdaman pagkatapos. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, si Inoshite Saburo ay agad na nagkaroon ng isang malungkot na ekspresyon. Pinagpapahirap siya hanggang sa kamatayan sa mga nakaraang araw, at ang kanyang buong katawan ay naging napakaluma. Inisip niyang magiging napakahirap ang isang cesarean section. Ang susi ay nakakita na siya ng maraming kilalang eksperto sa larangan ng medisina, at sinabi nilang lahat na siya ay malusog at hindi makakahanap ng anumang sintomas. Talaga bang tutulungan mo akong mapawi ang sakit na ito? Tanong ni Inoshite Saburo na may malungkot na mukha. Siyempre, tumango si Yehan, at sinabi, ngunit dapat ito ay pagkatapos na mailigtas ang aking kaibigan mula sa sea prison. Bago iyon, kailangan ko ng isang kopya ng plano ng pag-deploy ng sea prison, kaya dapat alam ni Ginoo Jinshe kung paano ito gagawin, tama ba? Huminga ng malalim si Inoshite Saburo, tumingin kay Yehan at sinabing malungkot, sana ay isang taong tumutupad sa kanyang salita ka, kung hindi, mamamatay tayo, at dapat mong malaman kung gaano kahirap para sa iyo na umalis sa Japan. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan nang walang sinasabi. Nagpatuloy si Inoshite Saburo, napakadali para sa iyo na gusto ang control map ng sea prison, at may pagkakataon na makapasok sa sea prison ngayon. O, pakinggan natin. Kabanata 11:30. Sinabi ni Inoshite Saburo, sa loob ng 3 araw, ang sikat na aktres na Chino na si Ikeda Sukora ay pupunta sa offshore prison para magtanghal para sa kawang gawa. Maaari kang makihalubilo sa mga bodyguard ni Ikeda Sakurako at makapasok sa offshore prison. Magiging sarili mong negosyo na iyon. Pagtatanghal sa publiko para sa mga kriminal sa bilangguan. Ngumiti si Yehan at sinabi, ito nga ay isang pagkakataon, ngunit kailangan mong ayusin ang bagay na ito, upang madali tayong makapasok sa bodyguard team ng aktres na iyon. Ang bagay na ito ay hindi dapat mahirap para kay Inoshite-san, tama ba? Matutulungan kita, pero ngayon kailangan mong mapawi ang aking sakit. Malamig na umungol si Saburo Inoshita. Siyempre posible iyon. Tumayo si Yehan at tumusok ng ilang karayom sa katawan ni Inoshite Saburo. Walang sino man maliban sa kanyang sarili ang makakaalis sa paraang itinanim ni Yehan sa katawan ni Inoshite Saburo. Matapos tusukin ni Yehan ng ilang karayom, malinaw na naramdaman ni Saburo Inoshita ang pagdagsa ng sigla na dumadaloy sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanyang puso na mas mabigat pa. Kung gusto niyang tumigil sa pagtitiis sa hindi makataong pagpapahirap na iyon, maaari lamang siyang sumunod kay Yehan. Matapos, inilagay ni Yehan ang mga gintong karayom. Tumingin kay Saburo Inoshite na may maulap na mukha at sinabi, Ginoo Inoksha, ang paraan ng acupuncture na inilapat ko lang ay maaaring mapahinto ang iyong sakit sa loob ng 3 araw, sa sandaling tulungan mo akong gawin ito mabuti, ang bagay na ito, tutulungan kitang ganap na mapawi ang sakit na ito, na napaka-cost-effective para sa iyo, kaya mas mabuting huwag mong laruin ang aking mga iniisip, kung hindi, mabubuhay ka lang na may sakit sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Umalis si Inoshite Saburo sa hotel.
Matapos tusukin ni Yehan ng ilang karayom, talagang nagparamdam ito sa kanya ng mas komportable, na parang ang kanyang katawan ay bumalik sa dati, at naging isang malusog na tao. Gayunpaman, alam ni Inoshite Saburo na ito ay nasa ibabaw lamang, kung ang kanyang katawan ay kailangang gumaling, maaari lamang siyang umasa kay Yehan. Sa makatuwid, kailangan niyang sundin ang mga utos ni Yehan sa ngayon, at hindi ng ahas na sumuway sa mga salita ni Yehan. Tungkol naman kay Jing Shasan, hawak ang kanyang buhay, naniniwala si Yehan na hindi siya ng ahas na maglaro ng mga trick sa kanya sa ngayon. Sa gabi, ipinasa na ni Inoshite Saburo ang control map ng Maritime Prison, at ang anim na Yehan ay tumingin sa paligid ng control map. Ipinakita ng control map na mayroong higit sa 300 katao na nagbabantay sa Maritime Prison, halos ang bawat pasukan, kahit na ang mga bentilasyon, ay binabantayan. Bukod dito, mayroong isang watchtower na itinayo sa Sea Prison, at may mga taong may mga mabibigat na armas na nagpapatrolya araw at gabi. Sa madaling salita, walang paraan upang tahimik na mailigtas ang mga tao mula sa Sea Prison. Posible, kahit na sina Yehan at ang iba pa ay napakamakapangyarihan, sa ilalim ng mahigpit na kontrol na ito, hindi sila makakapagtahimik. Matapos suriin ng anim na tao ang control map, sinabi ni Yehan, mukhang kailangan nating umasa sa aktres na Hapon na iyon upang makapasok sa Maritime Prison na ito, kung hindi, kailangan nating pilitin na pumasok at lumabas, ngunit ito ay hindi posible. Mayroong isang military base na malapit sa Sea Prison na ito. Kung gagawa tayo ng malaking gulo sa Sea Prison, natatakot ako na bago pa natin mailigtas ang mga tao, magkakaroon ng plano ng pagpuksa para sa Sea Prison. Sabi ni Zhao Hengtian, ngayon ay depende na kung si Saburo Inoshita ay magtatagumpay, ngunit hindi ba masyadong malaki ang layunin para sa ating marami na pumasok ng magkakasama. Totoo iyon. Sabi ni Yehan, sa pagkakataong ito ay hahatiin natin sa dalawang team para sa rescue plan. Ako at si Pot Ian ay papasok sa bilangguan sa dagat upang magligtas ng mga tao. Kapatid na Zhao, kayo ang apat ay responsable sa pagsajap sa labas. Sa sandaling ako at si Pot Ian kung magtatagumpay tayo, dapat tayong umalis sa Japan sa lalong madaling panahon. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, tumango si Zhao Hengtian at sinabi, okay, hihintayin ka namin 5 kilometro ang layo mula sa Sea Prison. Kayo ay dalawa ay dapat mag-ingat at kung hindi ninyo talaga kaya, sumuko. Ang pagkakataon ay hindi lamang sa pagkakataong ito. Kuwit-kuwit, 2 araw ang mabilis na lumipas, at sa araw na ito, sina Yehan at J-Pot Ian ay lumabas, dahil si Inoshite Saburo ay dumating upang sabihin sa kanila ng personal. Ang aktres na Hapon na si Ikeda Sakurako ay kulang ng 2 bodyguard, sina Yehan at J-Pot Ian ang dalawa ay tama lang sa nakaraan. Siyempre, ito ay kailangang irekomende ni Inoshite Saburo. Kung hindi, magiging napakahirap para kina Yehan at sa dalawa sa kanila na makapasok sa bodyguard team. Bukod dito, ito ay Japan, at sina Yehan at J-Pot Ian ay walang kaugnayan. Kung kaya mong magsalita ng Hapon, mas madaling ibunyag ang iyong mga sikreto. Ngunit bago sila pumasa, sina Yehan at J-Pot Ian ay nagbago rin ng kanilang anyo. Sa unang tingin, hindi nila nakikita ang kanilang orihinal na hitsura. Ginoo Inoshite, ang Ikeda Sakurako na ito ay dapat na may mataas na katayuan, tama ba? Tanong ni Yehan kay Inoka Saburo sa isang maliit na sasakyan. Nakarinig nito, sumagot si Inoshite Saburo, ang Ikeda Sakurako na ito ay hindi orihinal na isang taong mataas ang ranggo, at ang kanyang mga magulang ay mga negosyante, ngunit dahil siya ay napakaganda, naging fiancé siya ng Young Master ng Iga School, isa sa 2 pangunahing martial arts school sa Japan. Gamit ang pagkakakilanlang ito, hindi kami mangangahas na kumilos ng may pagmamalaki sa harap ng babaeng ito. Lumalabas na may isang dakilang Diyos na nagpoprotekta sa kanya sa likuran niya. Sabi ni Yehan, ang fiancé ng Young Master ng Iga Faction, gamit ang pagkakakilanlang ito, sa tingin ko ang karera sa pag-arte ni Sakurako Ikeda ay dapat na maayos. Sinabi ni Inoshite Saburo, syempre, kahit na ang kanyang kamahalan ng emperador ay hihilingin sa kanya na magtanghal sa mga pribadong kaganapan. Ang kapalaran ng Ikeda Sakurako na ito ay napakahusay. Umakyat siya sa Young Master ng Iga Faction at palaging hindi pinapansin ang aming Black Dragon Association. Normal lang iyon. Ngumiti si Yehan, marahil ay magiging master mo siya sa hinaharap, kaya normal lang na hindi ka seryosohin. Para sabihin ng diretso, ang Black Dragon Society ay orihinal na isang aso na pinalaki ng Iga Faction. Bilang karagdagan sa pagiging masunurin sa harap ng kanyang master, ang aso ay kailangang magtiis ng mga palo at pagmumura. Di nagtagal, ang sasakyan ay pumasok sa isang high-end villa sa Kobe.
Dito, kahit si Saburo Inoshita, ang vice-presidente ng Black Dragon Association, ay kailangang maghintay para sa isang taong mag-abiso sa kanya bago siya makapasok. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng villa. Sina Yehan at G-Pot Ian ay pumasok sa villa. Gayunpaman, bago pumasok sa bahay, narinig ni Yehan ang tunog ng mga nahuhulog na bagay mula sa villa, na halo-halo rin sa matinis na tinig ng isang babae, napakagalit, ngunit nagsalita siya ng Hapon, kaya hindi alam ni Yehan kung ano ang pinag-uusapan niya. Nakarinig nito, bahagyang nagbago ang mukha ni Inoksha Saburo, ngunit mapipilitin lamang siyang pumasok, sina Yehan at G-Pot Ian ay sumunod. Sa villa na iyon, isang grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng itim ay nakatayo roon na nakayuko ang kanilang mga ulo, na hinahayaan ang isang babaeng napakasunod sa moda at may marangyang kapaligiran na pag-alitan sa harap nila. Siya ay isang bihirang kagandahan, ngunit ang masamang hitsura sa sandaling ito ay lubos na binabawasan ang kanyang kagandahan. Sa likod ng babaeng ito, may isa pang medyo matabang babae na nangungumbinsi sa kanya. Isang grupo ng mga walang kakayahang tao, ang pag-aalaga ng aso ay mas mahusay kaysa sa inyo, bakit hindi ninyo madaliin at kunin ito para sa akin, kung hindi ninyo ito maibabalik ngayon, lumabas kayong lahat dito, hindi ko kailangan ang mga taong mas masahol pa kaysa sa mga aso dito. Ang mga salita ng babae ay masama, syempre, ito ay sinabi sa Hapon, sina Yehan at ang iba pa ay hindi ito maintindihan. Kahit na ang mga bodyguard ay nakayuko, naramdaman pa rin ni Yehan ang galit at pagkadismaya mula sa kanila. Madalas siyang inaalipuste ng master. Matapos sabihin ito ng babae, ang lahat ng mga bodyguard ay nagpunta may isang tunog, ang lahat ay hinanap sa loob at labas ng villa.